Iba na namang comment ang ating sasagutin ngayon. Comment ito ni Ma'am Jane Miraflor. Ito ang kanyang comment. Ayaw po magtahi sa tela. Hindi umaalis sa pwesto yung tela. Hindi umaalis sa pwesto yung tela. Ibig sabihin, hindi tumatakbo ang tela na tatahiin. Bakit kaya? I-analyze natin yan. Pero bago pa, pakilala mo na ako. Ako ang yung tutorial from Mandawi City, Cebu. Nagtuturo ako about basic sewing, yung pananayang pangbahay, pwede rin panghanap buhay. Kung gusto nyo matuto, i-subscribe nyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share and comment. Kumusta mga Bisaya? Labi na gitong mga taga Cebu. Ug sa mga silingan ako diri sa Mandawi City. Kung nakatanaw mo sa akong video, sultihi ko niyo kung asa mo dapit. Para sa lahat na nanonood, sabihin niyo sa akin kung saan kayo para malaman ko kung taga saan ba ang aking viewers. Balik tayo sa comment ni Ma'am Jane. Ma'am Jane, sabi mo ayaw magtahi sa tela. Kung ayaw magtahi, maraming posibleng dahilan. Palagi ko itong masagot sa bawat magtanong sa akin. Kasi hindi ko nakita ang makina. Mahirap talaga tukuyin kung ano ba talaga ang dahilan. Pero ang kadalasan, mali ang pagkabit ng karayom, baka baliktad, baka mali ang karayom na ikinakabit, baka baluktot din. Pwede rin mali ang pagkabit ng sinulit. Pwede rin may pisa na nawawala ng inyong makina. Baka natatanggal na hindi mo namalayan, lalo na yung mga maliliit na pisa ng ating makina. Pwede rin na iba ang timing ng makina. Madalas mangyari yun. May video na ako tungkol dyan. Paano mag-timing ng ordinary sewing machine? Panoorin mo yun. Kaya ang dapat mong gawin, sana magawa mo ito. Panoorin mo ang iba kong mga video tungkol sa pagsasayos ng makina sa pananahi. Bawat video ay may matutunan kayo hanggang kusa nyo na lang malaman kung ano ba talaga ang nangyari ng inyong makina. At sabi mo, hindi naalis sa pwesto yung tela, baka ito ang nangyari. Baka lang. Panoorin mo ito. Subukan nating lagyan ng tatahin. Ngayon nating paikutin, patatakbuhin. Kung walang problema inyong makina, tumatakbo ito. Pero sasabi mo na hindi umalis sa pwesto, ibig sabihin, hindi nakatatakbo ang tela. Ano ba ang dahilan? Isa sa posibleng dahilan, baka lubog ang kanyang ngipin. Kung lubog ang kanyang ngipin, hindi ito makahila ng tela. Kasi ito ang humihila ng tela sa pagpapatakbo. Subukan natin ipalubog. Tingnan nyo. Patakbuhin muna natin. Yun. Palulubogin natin ang ngipin. Yun. Hindi umalis sa pwesto ang tela. Hindi nakakatakbo dahil lubog ang ngipin. Kadalasan sa mga makina ay mayroon ito dito. Ito ang iikutin kung palulubugin ang ngipin o kaya paangatin. Kung ikutin mong ganon, umangat ang ngipin at makakahila na siya ng tela. Kasi lumilitaw na siya sa needle plate. Siya ang maghihila ng tela. Kung ikutin natin pa kanan, lumulubog siya. Baka ito ang dahilan, baka napapalubog ito na hindi nyo namalayan. Ikutin nyo ito pakaliwa, papaangat, papalubog. At meron pang ibang posibleng dahilan kung hindi man dito. Dito. Ito ang kanyang stitch regulator. Kung magtatahi kayo, sa pinakababa ay ang pinakamalaking hakbang niya. Paangat ng paangat, paliit ng paliit ang kanyang hakbang. Hanggang mag-neutral siya sa gitna. Pagdating sa gitna, kahit umaangat pa ang kanyang ngipin, hindi ito makakahila ng tela kasi nag-neutral ito. Hindi ito humihila. Subukan natin. Ipababa muna natin at patatakbuhin. Yun. Iangat natin ng paunti-unti. Yun. Pangat ng pangat, paliit ng paliit ang kanyang hakbang. Pag umabot na ito sa gitna, hindi na ito makatatakbo. Hindi rin umalis ang tela. Baka ito rin ang dahilan. Baka hindi nyo namalayan, napapaangat ito hanggang gitna. Kung mapapaangat pa ito, palaki ng palaki ang kanyang angat, unti-unti itong tumatakbo, pero magre-reverse siya. Tingnan nyo. Hanggang masagad ito sa itaas, ito ang pinakalaking hakbang niya. Pero, paatras.
At meron pa, baka ito'y sobrang luwag. Kahit ibaba nyo ito, sa pagtahi nyo, kung sobrang luwag ito dito, kusang umakyat ito hanggang gitna at mag-neutral siya. Hindi na ito makaalis ang tela. Itong piyesa na to ay hinawakan ng isang tornilyo dito sa ilalim. Masisilip nyo to dito. I-check nyo, baka sobrang luwag. I-ganon nyo. Pero bago nyo higpitan, ito ang gagawin nyo. Itong piyesa na to ay ganito. Tinatanggal ko ito sa ibang makina para may maipakita kasi nyo for demonstration. Ito ang piyesa na makikita natin. Ito kanyang dulo. Ito ang sinabi kong tornilyo na baka nagluluwag. Kung magluluwag ito, sabi ko na kanina, ay kusang umakyat ito hanggang gitna kung itatahin nyo. At hindi na mapapaalis ang tela, hindi na ito makakahila ng tela. Yun kung ganon ang dahilan. Pero subukan nyong tingnan. Sabi ko na, hindi ko nakakita ang makina. Mahirap talaga tukuyin kung ano ba talaga ang problema ng inyong makina. Baka ito, subukan nyong tingnan. Bago nyo ito higpitan, silipin nyo dito sa ilalim. Dito. Itong tornilyo na to ang makikita nyo sa ilalim. Doon. Bago nyo ito higpitan, ay luwagan nyo ito dito. Luwagan nyo ng konti lang. Pag luwag nyo, ay higpitan nyo na. Higpitan hanggang tamang-tama lang. Parang ganito lang. Kung tama na, ay silipin mo muli dito. Pag makita nyo ito dito, ay higpitan nyo na. Para hindi na ito umatras. Kasi, itong bolt na to ay ang siyang kumakapit nito para hindi na ito magluluwag. Kung tama ng kanyang sikip, higpitan nyo na ito dito. Pero wala masyadong higpit na higpit. Baka maglulostre dito. Masisira ito. Baka isa rin ito sa dahilan. Yung sinabi ko sa inyo kanina na itong pyesa na to ay ang ikutin natin pagpalubog at pagpaangat ng ngipin. Iangat nyo ito palagi. Kung napaangat na siya, hanapan nyo ng paraan para hindi na ito maikot. Idikit mo ito o kaya dito itali nyo patungo dito para hindi na ito maikot. Yun. O kaya ito idikit nyo para permanente na itong nakaangat. Wala namang gamit itong pagpalulubog ng ngipin. Kung palagi kayong nagtatahi, hindi na kailangang palulubogo ng ngipin. Sabi ko na, wala na itong gamit. Ito rin, simple rin dahilan. Sabihin natin okay dito. Ito ang pagpalubog, ito ang pagpangat. Kahit nakaganon ito, dapat angat ang ngipin, minsan rin, lubog pa rin. Yun ang dapat mong hanapin. Base sa aking experience sa pagsasayos ko ng makina, may nangyari na ito na itong piyesa na to dito ay ang nagluluwag. Nagluluwag ang kanyang tornilyo dito. At saka sa kasalungat din. Kung nagluluwag siya, ayusin mo. Baka ito lang ang dahilan. Kung walang problema dito, nalilito na kayo sa paghanap kung ano ba ang dahilan, tanggalin nyo itong shuttle case. Hanapin nyo dito sa ilalim, baka may nangyari na hindi kanais-nais. Halimbawa, may natatanggal. Kung may piyesa nagtatanggal, nagluluwag, baka ito ang dahilan. At hindi nyo yun makikita kung hindi nyo ito buksan. Huwag kayong matakot sa pagbukas nito. Paano nyo ito tinatanggal? Ganon din pagbalik. Uso naman ngayon ang video. I-video ninyo para hindi nyo malimutan. Kung may problema ang inyong kina, lalo na pangit ang tahi, magkabuhol, magpuputol-putol, kadalasan ang dahilan ay nandito. Tatanggalin ko ito para sa inyo. Tingnan ninyo. Ang una ninyong gawin ay tatanggalin ang bobbin case. Ito. Ito. At ito ang kanyang shuttle hook. Tapos tinatanggal, silip-silipin nyo dito. Tingnan nyo dito, baka may nagluluwag, baka may natatanggal, baka may napuputol. Dito rin, naranasan ko rin ito. Itong pisa na to, minsan ay matamaan ito ng karayom. Pag itatahi ito, lalo na kung malaki ang karayom at saka makapalang tinatahi, posibleng pumapaling ito dito. Tanggalin natin muna ang kanyang ngipin para hindi humarang. Ito, wala nang nakarang. Balik tayo sa sinabi ko kanina. Ito, pagbaba ng karayom, minsan ay pumapaling ito patungo dito. Kung pumapaling ang karayom patungo dito, posibleng mabubungi ito dito. At ang kanyang tinatamaan ay tumatalas ito dito at masasabit ang sinulid pagdaan ito dito. Kung masasabit ang sinulid, hindi na rin makaalis ang tela. Parang pipigilan siya.
Kaya ang sabi ko, hanapin nyo ang problema. Huwag kayong matakot buksan ang shuttle case. Tingnan nyo anong nangyari dito. Pagka mahanap nyo yan, kung ano lang ang dahilan. Yun lang ang naisipan kong posibleng dahilan, Ma'am Jane. Sana'y nakatulong ako sa inyo at sana'y panoorin nyo ang aking ibang video para may matutunan pa kayo. Kita-kita tayo sa susunod kong upload. Ako ang inyong Tutor Al para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.